Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating kwento ngayong araw na ito ay mula sa isang single mom na si Christine. At bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ay gusto ko lamang pong manghingi ng favor na paki-subscribe ang ating channel at pakipindot na rin ang ating tiny notification bell para ma-update kayo pag meron tayong mga new upload videos. At dito nga nag-uumpisa ang kanyang kwento. Bilang isang school bus driver, kasama ko na sa trabaho minsan ang mapagtanungan ng schedule ng mga estudyante na aking hinahatid at sinusundo. Madalas ang estudyante, lalo na kapag mga elementarya, grade 1 hanggang grade 3, merong kasamang yaya. At iyon ang isa sa maganda bilang driver. At syempre, madalas ko silang makakwentuhan. At dahil ako ang driver, mawalan na sila ng contact number sa tambay, huwag lang sa akin. Ang totoo niyan, ako ang tanungan ng karamihan, mga magulang at kung sino man na merong business doon sa school. Kung may pasok ba o wala. Marami akong nakilala at isa na nga dito si Christine. Yaya ng isa sa aking sineservisan na estudyante simula nang mapunta sa akin ang kanyang contact number, hindi ang schedule o kung may pasok ba o wala ang aming topic. Ang aming topic ay all about love life. At dahil linggo lang ang araw na hindi kami nagkikita, tuluyan kaming naging close hanggang sa ligawan ko na nga si Christine. At para magkaroon kayo ng idea sa kung ano ang itsura niya, kayo manggi, lampas balikat ang buhok niya at kahit papano may hubog rin naman at may itsura. Kumbaga, mas okay na kesa sa wala. Yun nga lang, kung sa sauce pa, siya yung hindi branded. 37 years old na ako nang mamit ko si Tin. At syempre, binata ang aking pakilala at kung bakit umabot ako ng ganoong edad na single. Palusot ko, mapili ako at hindi ako yung tipo ng lalaki na mag-asawa ng hindi secure ang future. At malaking points iyon. Ang marunong sa buhay, siya naman ay umaming may anak sa pagkadalaga na sa probinsya, yari na. Para sa akin, yung mga ganon ang madaling madinggoy. Kailangan lang magaling kang bumalasa para makuha mo ang pula. Hindi nagtagal, ayon at naging kami ng walang kahirap-hirap. Bukod doon, iisa kami ng lengguwahe. Pareho kaming Bisaya, kaya mas mabilis siyang naging kampante sa akin. Noong una ay maayos na topic lang ang aming pinag-uusapan. Puro pang kinabukasan, bagay na malaking puntos kung makikita ng isang babae na ikaw mismo ay merong pangarap sa buhay. At syempre, ang kanyang nakaraan kako hindi naman importante yun. Natapat lang siya sa maling tao. Hindi niya kasalanan ang naging kapalaran niya at kung kami ang magkakatuluyan, dagdag ko pa. Makakaasa si Christine na akuhin ko na parang isang tunay na anak ang anak niya sa pagkadalaga. Basta ang unang 1 hanggang 3 araw, puro lang papabor sa kanya. Kumbaga, sa mga hindi lisensyadong gawain, kailangan ng padulas.
Mabilis din kasi ang naging develop ng aming relasyon dahil nagkakasama kami sa service. At kung minsan, madalas pa nga kami ang magkatabi sa driver's seat. At kapag Sunday, may pagkakataong nakikita pa kami, day off kasi niya, ang linggo at ako naman wala talagang pasok ng linggo. At syempre habang tumatagal, nagiging mainit ang aming bawat pag-uusap. Lalo na kapag kumakagat na ang dilim. At iyon nga dahil sa siya ay may anak na, basic lang naming pinag-uusapan ang mga makakaldag na usapin na't walang nilalabag sa boundary. At ang matindi, exciting part kapag tinatanong mo siya sa kanyang pakiramdam every time na meron siyang do this with your partner. Hanggang sa paglalabas-labas nga namin naging basic ang kagatan sa amin bilang magjowa at dumating ang araw ng paghatol ng kasundo. Nagkasundo kami bilang nagmamahalan kuno na gawin ang ritual ang pagpapatulo ng kandila sa mamasa-masang kawa. At para mas maging epektibo ang ritual at walang makasagabal sa paglabas ng espiritong nagtatago sa tubo di bomba. Nagbayad kami ng lugar at doon ay labis ang aming ikinabigla at ikinadismaya. Para lang naman ako nga nasa kalagitnaan ng ubod ng lalim, luwang ng balon. Yun bang tipong mag-e-echo kapag nagsasalita ka ng hello? At para ka lang naman ding sumali ng marathon na walang kalaban. Tapos yung iyong runway, maputik na puno ang buong silid ng ingay na halin tulad sa masigabong palakpakan. Napaisip tuloy ako sa sinasabi niya na nag-iisang anak. Gaano ba iyon kalaki nung kanyang isinilang? O di kaya naman baka kambal at animoy payapang batis ang tahimik pero dinaanan ng mapaminsalang baha. Ang peg. Nadismaya ako at biglang nawalan ng gana. Hindi naman okra ang aking dala para dedmahin ng ganon-ganon na lang. Kulang na lang basahan niya ako ng comics. Nag-text pa nga na akin pang inikaasar. Hindi lang yon habang nagdaraos kami ng ritual, para bang ang kanyang paki nasa ibang planeta. Simula noon ay naglaylo na ako at dahan-dahan nang lumamig ang mainit na sabaw na panapat sana sa malamig na panahon. Ayon tulad ng mga nauna na natiling nakaraan at kwento na lamang ang aming love story. At para naman sa mga tagapagpakinig ng aking kwento, meron talagang mga bagay na matapos mong makamit, mawawalan ka na ng gana. Which is natural lang naman, lalo na kung iba ang iyong natanggap kesa sa inaasahan. Thank you mga idol sa inyong pakikinig. God bless and more power.